RTW business ay isang magandang negosyo, lalo na ang mga produkto ay hindi agad-agad nasisira o napapanis. Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano po ako magpresyo ng mga items ko sa RTW. Ganito po ako magpresyo sa aking mga RTW, mga ready to wear na paninda ko, mga damit, ganyan po. Halimbawa po ito, ganito po, sample ko lang po itong pag-price ko po, para po at least i-share ko lang po sa inyo yung aking nalalaman, tapos yung i-share ko po sa inyo ay based lang po sa aking experience. Wala po akong kung nakwento lang po sa akin no, ano, ito po ay based po sa aking experience, tapos sa aking paano po ako mag-presyo ng RTW. Yan po. Halimbawa po, may order ako na RTW from Manila. Kasi po, ang aking mga items po ay from Manila. Galing po sa direktang tahian po. Halimbawa, yung items ko is 100 pesos each. Tapos, kinuha ko po is 50 pieces. Ang cost po ng aking products is 5,000 pesos. 5,000 pesos po ang cost ng aking products. Tapos, bago po makarating dito sa Bicol, bago po mahawakan ng produkto is, syempre, ipapaship po nila. Yung shipping fee po is, ako na po ang nag-shoulder nun. Halimbawa, yung shipping fee is 500 pesos. Ibig sabihin po, yung product na in-order ko, bago ko po mahawakan is, nasa 5,500 po ang cost ng aking products. Ngayon po, paano ko po siya pepresyuhan? Halimbawa po, yung 5,500, i-divide po natin yung 50 pieces po, kasi 50 pieces yung order ko. Yan. Tapos, halimbawa, 50, okay, 110 po ang cost ng aking, magiging ko, presyo ng aking RTW pag retail. Retail po. Tapos, ay, hindi po pala. Ang magiging pinakang puhunan ng aking RTW. Ngayon po, paano ko po siya pipresyuhan para po kahit konti may kita ako. Yung 110 po, didivide ko po sa dalawa. Halimbawa, yung kalahati ng 110 is 55 pesos. Ito po ang patong ko, ang tubo ko. Or patong. Sa bawat peraso ng aking in-order. Di magiging ang cost po ng aking alisin po natin to, mali po to. 165 po ang retail ko ng aking item. Ngayon po, kapag may bumili pong customer, syempre po ang customer, ang tendency po nun is tatawad siya. Sabihin na, alisin mo na lang tong 15 pesos, 150 na lang. Binibigay ko po siya. Basta po, hindi lalampas sa 10% ang aking discount sa customer. Binibigay ko po siya. Kasi po, halimbawa, binigay ko siya 165, tinawad yung 15 pesos, di 150 na lang po. Tapos, yung puhunan is 110. Ibig sabihin po, doon sa tawad niya, may 40 pesos po akong kita. Bawat isa. Ngayon po, kapag naman po sa mga reseller, ang price ko po is 20% po. Dapat po, ako po, nagbibigay ako ng mga reseller price sa aking reseller. Halimbawa, yung 165 po na item ko, 20% po ang discount ko, 20% ang discount ko sa aking mga reseller. Pero pang reseller ko po is dapat po may minimum order. At least 3 up. 3 piraso po pataas ang reseller ko po, ang reseller price ko. Kasi po hindi po natin pwedeng ibigay na 20% na discount reseller tapos isang piraso. Dapat po kapag reseller po, ibig sabihin may minimum order para po kahit paano po kumita po tayo.
Yan po. Tapos ito, halimbawa to 1650, 10%, 1650. Ito po, halimbawa 10% to, 10%, magiging siyang 33 pesos. Ang discount po ni reseller is 33 pesos sa 165 po na presyo. Ibig sabihin po, ang bigay ko na lang po sa reseller ko ng aking RTW ay 132 pesos po. Pero po dapat cash siya. Cash basis po. Kasi po kinuha ko yung item sa supplier ko, cash siya. Kaya dapat po pagdating po dito sa atin, cash din po siya. Minsan po hindi po ako nagpapautang kasi po konti lang naman po ang kinikita natin. Tapos hindi naman po siya agad-agad na di-dispose. Mga ilang buwan pa po bago siya ma-dispose. Kaya nakukulong po ang ating puhunan. Yun po, sa isang size lang po yun. Isang size sa free size. Tapos, sa mga size po na may size po, may small, medium, large, XL. Halimbawa, si small is 10, ay 100. Si medium is 120. Si large is 140. Si XL po is 160 ang price. Doon po to sa mismong supplier natin. Price to supplier. Ito po ang pangalawang tutorial ko po about sa paano po ako mag-price ng aking mga items sa RTW. Tapos po, halimbawa, kumuha po ako ng tigsa 10 nito, tigsa 10 times 10. Tigsa 10 po ito ngayon, halimbawa. Tigsa 10, yan po. Alin nasa 1, 2, 3, 40 pieces po ang aking order. Sa may mga sizes po, halimbawa 40 pieces po ang aking order. Yung product po, bago po dumating dito, halimbawa ulit, may 500 pesos na shipping fee. Yung shipping fee po, i-divide ko sa 40 pesos. Ay 40 pieces na item. Dahil po, 10 pang order natin. Ngayon po, halimbawa ito, 140, 100. Ibig sabihin po, yung shipping fee ng bawat item po, kung pag dinivide po natin sa 40 pieces, halimbawa 500 pesos ang shipping fee. Pag dinivide po natin sa 40 pesos, ang shipping fee is 12.50. Pag ganito po na may 0.5 o kaya hindi po sakto yung shipping fee, halimbawa yung shipping fee po sa 500 divided by 40 is 12.50. Pag ganito po ang result ng shipping fee, pag kinompute ko po doon sa items na order ko, ginagawa ko po siya, in-round ko po siya into, halimbawa, to the nearest po, halimbawa, 15 pesos. In-add ko po, halimbawa, yung small po is nagko-cost ng 100 pesos plus 15. Tapos medium, 120 plus 15. Large, 120 times 15. Ito po ang shipping fee. Ina-add ko po siya. Tapos XL, halimbawa ito 140 into 160 plus, ito po plus 15. Ito po, ang magiging puhunan po ni small is 115. 135. Ito 155 si large. Ito 175. Pag ganito na po, na-compute na po natin, ganun din po ang ginagawa ko. Hinahati ko po siya sa dalawa. Halimbawa ito, 115 times, ayan o, divided by 2.
Ayan, o tapos, plus 115. Ang magiging retail price ko po ng aking RTW ay, ang magiging retail ko po sa aking RTW na may small size po, is 175. Rina-round off ko po siya pataas. Pataas po ang round off natin. Ang retail price ko po. Halimbawa, si medium naman po, 135. $205. Tapos si large, $235. Tapos si XL, 265. Ganito po ang magiging retail price po ng aking mga RTW na may mga small, medium, large na mga sizes. Halos magkaparehas lang po ako pag price. Pagdating lang po sa pagwinta ng shipping fee kapag may mga sizes po, yung kung ilang piraso nila po ang inyong items, kung magkano po yung shipping fee, tapos kung ilang piraso po yung items, yung lahat-lahat, i-divide po natin. Tapos yun po, kapag ganito po, may mga sobra po, alimbawa ito may 50.50 na shipping fee, ginagawa ko po, rin-round off ko po into 15 pesos. Tapos ganyan po, pag nagtawad po si customer ng, halimbawa to 175, kunin ko na lang 160, binibigay ko na po. Basta po, hindi tataas sa 10% ang tawad. Pag tumaas po sa 10%, halimbawa, at least mga 2 peraso para kahit konti may kita po kayo. Tapos hindi naman po siya automatic agad-agad na i-dispose, mga ilang buwan pa po. Kasi po, lalo na po ang RTW, may tinatawag tayong tumal days, tapos taglakas. Ganyan lang po. Sana po may natutunan kayo, and pasubscribe na lang po ng aking channel at pakiclick po ng notification bell para palaging updated sa bagong post na tutorial video. Thank you. Salamat.